Hello mga cravings, for today's video nga ay magluluto tayo ng sotanghon. Madali lang naman to, kaya tara! Una, magigisa lang tayo ng bawang sibuyas. And pagkatapos nyan, ilalagay na natin yung manok. Isa-gisa muna natin yung manok hanggang sa lumabas yung sarili niyang mantika para hindi to malansa. And pababayaan muna natin siya ng ilang minuto. After naman lumabas yung sariling mantika ng manok natin, maglalagay na tayo ng mga ibang ricado. Lalagay na natin yung carrots and iisa lang natin siya ng konti. And ilalagay na natin yung ibang pangpalasa. Lalagyan natin ng patis para mas lalong sumarap dahil ito ang ating secret recipe. So kayo, kung magluluto kayo nito, alam nyo na ha. After ko naman nilagyan ng patis, nilagyan ko din ng magic sarap. Kumuha lang ako ng konti. Tansya-tansya lang tayo dyan guys. And sunod naman ay ang paminta. Kumuha lang ako ng isang scoop dyan para mas mabango at para may konting kagat na din ng anghang. And then, hindi mawawala ang chicken nor cubes. Bahala kayo kung ilang nor cubes ang ilalagay nyo, pero ako kasi isa lang. Then, gigisa lang natin ulit. Tinutunaw kong mabuti yung nor cubes para mas lalo itong kumapit dun sa manok. At syempre, para mas lumasa. Nakita ko nga yung recipe na to sa Blue Up and pagkakita ko palang nag-crave talaga ako bigla. Sakto, maulan pa naman dito sa amin kaya perfect talaga tong sotanghon na madaming sabaw. At saka trending kaya to sa Quiapo. Then after niya, lalagyan na natin siya ng madaming tubig. Tansya-tansya lang yan guys. Kayo nang bahala kung gaano kadaming tubig yung ilalagay nyo. Pero ang gusto ko kasi yung masabaw talaga. Yung lubog talaga yung sotanghon sa sabaw. Kasi alam nyo naman, sabaw is life. Tayin lang natin siya ulit kumulo ng ilang minuto para mas maluto yung manok. And ayan na, kumukulo na. Habang niluluto ko nga to, sobrang nagkikrave na ako eh. Kasi amoy palang ulam na. Wala pang sotanghon yan ah. Lalagyan nga pala natin siya ng aswete para makuha natin yung consistency nung mga nasa Quiapo. Kasi yun talaga yung gusto kong gayahin kaso malayo eh. Nag-decide ako dyan na ilagay na lahat kasi parang hindi naman din kumukulay yung aswete natin. Nabili ko lang naman din sa tindahan. Mas maganda siguro kung ang ginamit kong aswete is yung talagang bunga ng aswete. Then after niya, nilalagay na natin ang sotanghon. Maglalagay pala ako ng 2 sotanghon para mas madaming noodles. Siyempre, after natin itong ilagay, ibababad natin ito ng mabuti sa sabaw para mas madali siyang maluto. Then, hihintayin lang natin ng kumulo ng konti. Kasi madali lang naman maluto yung sotanghon. At ilalagay na natin yung gulay bagyo, which is yung ombok. Kasi mas masarap pag may gulay. Mabilisan na lang ang luto nito. Pag nilagay na natin yung ombok, pakukuluan lang natin ng konti. And after nun, pwede na natin siyang alisin sa apoy. Amoy pa lang talaga nito, sobrang nakakatakam na. Kaya kung ako sa inyo, magluto na din kayo. And naglagay din pala ako ng itlog yan para talagang perfect. Nasa sa inyo na din pala kung ilang itlog ang ilalagay nyo. Pero ako, naglagay lang ako ng 5 pirasong itlog. Then, hahayaan na lang natin kumulo ng konti. Parang half cook lang ang gagawin natin dun sa gulay para hindi siya mas maluyak. Para mas masarap din. Pwede na pala natin hinaan yung apoy niyan. Ang sarap. Kita nyo yan? Talaga namang nakakatakam. And
It's sticky man time! Nung natikman ko nga to, feeling ko nga matatalo ko na si Chef Boy Logro. At saka, pwede na akong mag-asawa. Joke lang po. Craving satisfied. Bye!